inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express. Hello po, mabuting araw Sir Jerome and Miss Abby. Yes po, And good ma'am. morning and mabuting araw po sa lahat ng nakatutok dito sa ating first episode ng Eskwela. Okay, so let me share lang po my screen. Sir Jerome, okay na po ba? Ayan po, Ma'am Marie Chris, you're audible po and kita na rin po ang presentation. Thank you so much po. Okay, so ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung Provident Fund ng ISSS or yung tinatawag natin, we have the Mandatory Provident Fund and the Pension Booster. Pero sa ngayon is mas tututukan natin yung Pension Booster. Ito yung mga programa na if ang ating mga miyembro ay meron pang excess na pondo o pera at gusto pang mag-invest at gusto ring lumaki ang kanilang pensyon sa future, ito po ay ang Pension Booster po ang makakatulong sa ating pagpapalaki ng ating retirement pay. So first we will discuss the rationale of the program. Then we have the SSS benefits. So kanina na-discuss na ni Sir Jeric is yung membership, and then si Miss Chris naman is the value of the SSS membership. So ngayon, meron pa tayong SSS benefits program. Then we have the Mandatory Provident Fund. So dito i-clear natin, no? Ano ba talaga ang tawag doon sa binabayaran namin na excess ng 20,000? So kaya lately nagkakaroon ng confusion ng ating mga miyembro. So ngayon lilinawin natin kung ano ba talaga itong mga programa na to. Then next we have the Pension Booster and then yung updates natin. So start tayo sa rationale. So under the Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ito yung power and duties of our Social Security Commission na mag-establish kami ng Provident Fund for members. Ito yung Provident Fund natin na nag-anchor on the value of work, save, invest, and prosper. Then we have the 2 layers of Social Security scheme. So para makita nyo yung difference nung benefit na binanggit kanina ni Ms. Chris at yung benefit na babanggitin natin ngayon, kung nasaan ba sila or paano nyo ba dapat tinitignan itong mga benepisyo na to. So first, we have the defined benefit. When we say defined benefit, this is the full contribution of members with underlying subsidies, benefit amount based on the formula incorporating number and amount of contribution. So in short, ito yung tinatawag nating social insurance. So ito yung mga benefit na binanggit kanina ni Ms. Chris na we have the 7-in-1 benefit. So ito po yung tinatawag nating defined benefit. So in short, kapag po tayo ay nagko-contribute sa SSS, kung makikita nyo kung anong under ng monthly salary credit natin, ay yun din ang makukuha nating benepisyo sa future. So sa iyong pagbabayad, ngayon pa lang, pwede mo nang i-assess kung magkano ang makukuha mong benepisyo sa future. So in short, medyo alam mo na. Then the second, we have the defined contribution. So the defined contribution is the individual member account, accumulated value of contribution and investment earnings. So makikita nyo dito sa defined contribution ay may binabanggit na tayo na investment earnings. So in short, ito ay kumikita. Then we have the benefit amount dependent on the actual account value of the time of contingency. So in short, ito yung mga tinatawag nating Provident Fund. Ibig sabihin na tayo ay nagpo-contribute, pero ang benepisyo nito ay hindi pa tayo sure kung magkano ang ating makukuha. Ang pinaka-sure natin is magkano ang ating ininvest. So magkano ang inilagay natin, makukuha natin yan. Then aside doon, ito yung mga contribution na ini-invest ng SSS, sabihin ito ay lumalaki. So sabihin ang makukuha natin is more than doon sa contribution na binibigay natin or ini-invest natin dito sa SSS. So mapapansin nyo, meron tayong mandatory and the voluntary provident fund.
Then we have the SSS Benefits Program. So kanina yung ang diniscuss is the regular program. So makikita nyo siya yung nasa baba ng ating pyramid. O siya ang ating social insurance. So ibig sabihin, once na nag-contribute ka sa SSS, automatic ang una mo makikita is the regular program. So ito yung 7-in-1 benefit. So social insurance as basic safety net of all members. So ito yung tinatawag nating defined contribution. So, ibig sabihin, pag contribute mo under this MSC, the chances na ang makukuha mo din na benefit sa future ay nasa ganoong amount. Then, we have the mandatory provident fund. So, the mandatory provident fund is a defined contribution. So, ito yung mga dito sa mga nanonood ngayon. So, kung ikaw ay nagbabayad ng contribution sa SSS more than the 20,000 MSC, ikaw ay automatic na nagiging membro ng programang ito. Then, aside from that, if the members have excess money pa, so kaya mo pa mag-contribute kasi meron tayong mga miyembro na nagsasabi na meron pa akong pera and then gusto ko pang mag-contribute sa SSS pero meron kayong coverage lang ng contribution based doon sa nilalabas namin contribution table. So kung mapapansin niyo kung nakita niyo na yung circular namin na bago, we have the 2024-006210. So ito yung bago nating contribution table at makikita nyo doon na meron tayo. Ang pinakamalaking contribution is 5,280 para doon sa mga covered employees. Then yung iba naman dahil hindi sila covered employees or the voluntary members, we have the 5,200. So makikita na kaya ko pang mag-contribute ng more than that. So bakit hindi ako hinahayaan ni SSS? Kasi gusto kong lumaki yung pension ko na makukuha sa future. So ito po yung ginawang programa. Ito yung Provident Fund na tinatawag nating pension booster. Ito yung pwede nyo ilagay dito yung mga contribution na gusto nyo pang ipandagdag dito sa SSS. So next we have the ito yung sinasabi natin kanina, no, na nagkakaroon ng confusion sa ating mga members. Yung first year ng mga programa na to, we have the Mandatory Provident Fund or nung 2021, lumabas ito. So tinawag natin siyang Workers Investment and Savings Program or WISP. And then nung December 2022, lumabas naman yung Workers Investment Savings Program Plus o yung tinatawag nating WISP Plus. Then last June 2024, nagkaroon tayo ng rebranding kasi nagkakaroon ng confusion nga din yung mga members natin na nahihirapan sila i-pronounce yung WISP. Minsan nagiging WISH, minsan nagiging WIPS. So para mas madaling maintindihan, so yung WISP ngayon ay tinatawag na nating Mandatory Provident Fund na narinig nyo, for sure narinig nyo rin to last time na tinawag din na Mandatory Pension Booster. So para maliwanagan kayo, yung WIS, yung Mandatory Pension Booster, ito po ay tinatawag na ngayon na Mandatory Provident Fund. And then doon naman sa voluntary program, so yung tinatawag na WIS Plus, then narinig nyo na rin to na tinawag na Voluntary Pension Booster. Ngayon po ay siya na ang tinatawag natin na Pension Booster. Okay, so yun po yung para po mabawasan ang ating confusion doon sa mga pangalan ng ating Provident Fund. Okay? So ngayon po mas magpo-focus tayo doon sa pension booster pero bibigyan ko kayo ng konting info lang dito sa Mandatory Provident Fund. So nililesen natin yung confusion ng ninyong mga member doon sa dalawang Provident Fund natin. Since yung Mandatory Provident Fund kasi, ito ay binabayaran ng ating mga miyembro kasama yung contribution nyo po sa SSS. So, kasabi ko nga kanina na meron tayong circular number 2024-006210. So, ito yung mga bagong contribution table na makikita nyo yung regular na contribution ng mga miyembro papunta sa regular program tapos kasama dito yung Mandatory Provident Fund. So we have the Mandatory Provident Funds na in-implement
in year 2021. So para magkaroon kayo ng reference, so makikita nyo ito, we have the SSC Resolution number 458 noong September 9, 2020. So magiging guide niya yan. So para dun sa marami pang question. Then we have the circular number 2023-008. So yan. So pwede nyo pong i-visit yung mga reference na yan. So who are covered para sa mandatory provident fund? So all private sectors, employees, self-employed individual, OFWs, and voluntary members. So in short, lahat ng SSS member ay pwedeng mag-join dito. Pero, ang tinitignan natin sa para makapag-join dito ay yung mga membro na merong monthly salary credit na excess of 20,000 and with no final claim. So, ibig sabihin, lahat na nag-e-exceed sa 20,000. Last year, so for sure, kabisado niyo po yung contribution table natin last year. So, last year, yung contribution natin is nasa 30,000 MSC ang maximum natin. And then, under the 20,000 MSC, ang equivalent contribution natin doon is 2,800. So, lahat na nagko-contribute ng more than 2,800, yung excess na yun ay napupunta po sa mandatory program. Then, and with no final claim. When we say final claim, ito po yung tinitignan natin doon sa regular program, yung binanggit kanina ni Ms. Chris. So, tatlo lang ang tinitignan natin. Kung ang akong SS member ay meron ng retirement claim or yung meron naman siyang total disability claim or meron man siyang death claim. So kung merong mga claims na ganito, itong tatlo na to, ay maaari na po niyang makuha ng membro or ng kanyang beneficiary ang benefit niya dito sa mandatory provident fund. Then, how to enroll? Sabi nga natin kanina, lahat ng may excess ng 20,000 MSC ay automatic na magiging membro ng mandatory program. So wala tayong enrollment, automatic sila ay magiging membro dito once na nag-contribute tayo ng more than 20,000 MSC. Then we have the benefits. So yung benefits natin, so equal to total accumulated account value. So ito yung difference natin doon sa regular program, di ba? Sabi ko sa inyo, kapag nagbabayad kayo ng ganitong MSC, the chances na makukuha yung benefit is nandoon din sa MSC na yon. So dito, ang tinitignan natin is magkano ang iyong na-contribute sa programa na to, and then yearly po ay ini-invest po natin ang inyong contributions, and then yearly makikita nyo na meron tayong return of investment or rates na binibigay para makita nyo ang income ng ating ng inyong contribution. Then, shall be paid together with the regular SSS program. So, ibig sabihin, once po na nag-file tayo ng regular program, for example, is retirement, babayaran din po natin ang inyong mandatory provident fund. Hindi na po kailangan ng ating mga miyembro na mag-file sa online or sa ating mga branches para makuha ang inyong mandatory provident fund. Once po na na-approve ang inyong regular program, ito po ay pinaprocess din at papasok din ito doon sa bank account na dinesignate nyo sa regular program. Okay? Then we have the retirement and total disability may receive the benefits as follows. So, sa ngayon po, para sa mga miyembro na merong total accumulated account value na less than 100,000, ay yun po ay makukuha nila ng lump sum. So para naman sa mga miyembro na meron ng more than or 100,000 plus, ay pwede po siyang mamili na una is pwede niyang piliin is fixed monthly pension. So ibig sabihin lahat ng balance niya or lahat ng na-invest niya at kita ng contribution niya sa mandatory provident fund ay gagawin niyang pension. Ibig sabihin, may marireceive siya in 15 years dito. Or, mamimili naman siya, pwede siyang mag-combination. When we say combination, so ibig sabihin, meron siyang lump sum at meron siyang monthly pension. So, pwede siyang mag-lump sum up to 50% ng total accumulated account value niya, and yung remaining po ay gagawin nating pension. So, it's up to the member kung
paano niya ito gustong kunin. Then we have ito yung binanggit natin kanina, no? The total accumulated account value less than 100,000 shall be released in lump sum. So we have debt regardless of amount shall be given in lump sum. So ibig sabihin, once po na ang ating membro ay nawala, ang debt claim po ng kanilang mga beneficiary ay makukuha po yun ng lump sum. So kahit na ang contribution niya nandito ay more than 100,000 or sabihin natin nasa 500,000 na lump sum po nila itong makukuha. Then any remaining amount shall continue earning interest until the fully disbursed. Ang ibig sabihin nito, di ba yung total accumulated account value nyo, so for example, meron kayong 500,000. Yung 500,000 nyo ay ginawa ninyong pension. So divide natin by 15 years. So yung makukuha nyo monthly, kung makikita nyo may nilalabas tayo sa inyong monthly, pero meron pang remaining contribution doon. So for example, na nakakuha ka na 5,000. So 5,000 monthly. Ang nailabas pa lang natin sa'yo is 5,000. So meron ka pang 495,000 na iiwan. Hanggat hindi po na ilalabas ang mga contribution na yon, yun po ay kumikita pa. So ibig sabihin, hindi lang dahil nag-file ka ng benefit claim sa regular program at dito sa mandatory provident fund ay tapos na yung pagkita ng inyong mga provident fund. Ito po ay kumikita pa yung mga natitira pa po at nandito pa sa amin or nandito pa sa SSS. Kaya po, yung chances na makuha nyo po yung benefit dito sa programa na to is pwede siyang mag more than 15 years. Kasi kumikita pa po siya ng tuloy-tuloy. Okay? Okay po. So, yun lang ang pinakita natin with the mandatory provident fund. Kasi sabi nga sa inyo na mas magpo-focus tayo doon sa pension booster. Dahil nga itong mandatory program ay kasama na siya ng regular program. Okay? And then, yung kanina po, nabanggit po kanina, di ba, yung MSC is 30,000. Ngayon po ay nasa 35,000 MSC na tayo ngayong 2025. Then, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo na yung sinabi ko sa inyong circular, no, makikita nyo doon na ang contribution is 5,200 na siya. And then, para doon sa mga nalilito, magkano kaya napupunta doon sa mandatory ko? Magkano kaya yung napupunta doon sa regular ko? Ang titignan nyo lang doon, ang easiest way is kailangan lahat ng excess ng 3,000 pesos ngayon, taon na to, ay mapupunta sa mandatory provident fund. So, makikita nyo yung under ng 35,000 MSC, ang katumbas na po na provident fund natin doon is 2,250. Doon sa sinasabi ko kanina, yung pinakamaliit na contribution is the 20,500 MSC. Ang makukuha po doon ay meron ng 75 pesos. Na kahit 75 pesos lang po yun, kapag po ay tuloy-tuloy po yun na nababayaran, sabihin natin 75 pesos times natin sa 12 months, meron ka na agad na 900 pesos times the rate. So, ang rate po natin ay nag-almost 7% po tayo per annum for the mandatory provident fund. So, ngayon po, doon tayo sa pension booster o ito yung tinatawag before na voluntary pension booster or the new voluntary provident fund. Dumami na po yung pangalan niya. Pero ngayon, doon lang tayo sa isa, the pension booster na lagi nyo pong nakikita sa lahat ng sulok ng ating my.sss account. So, implemented December 2022. Then, ito rin ay kasama sa ni-rebrand noong June 2024. For your reference, so we have the circular number 2022-032. Okay, so we have here the important terms to remember. So we have the final benefit claim. When we say the final benefit claim, ito po yung mga terms na ginagamit sa regular program. And then, ito yun, binanggit ko na kanina, no? The final benefit claims are the retirement benefit claim. Then we have the total disability claim, and then we have the death claim. So yun lang po ang tinitignan natin. Then we have here the investment income. Ibig sabihin, ito yung makukuha nyong kita sa buong taon
dito sa pension booster. Then we have the PB beneficiaries, so pension booster beneficiaries. Ito po, diniscuss to kanina, no, yung mga beneficiaries ni Miss Chris. So dito po sa Provident Fund natin, ang beneficiaries natin dito ay kung sino po ang beneficiary ng ating membro sa regular program. So kung sino po ang nakatanggap sa regular program, yun din po ang makakuha dito sa pension booster. Then we have the PB or the pension booster enrollee or pension booster member and SSS member. So napakarami pong member nito. Kapag sinabi natin, kapag kinategorize ka as pension booster enrollee, ibig sabihin nag-enroll lang po tayo dito sa program na to, pero wala pa tayong kahit isang contribution. Kaya ka po kinonsider as pension booster enrollee. Pag kinonsider ka naman as pension member, ibig sabihin, nag-enroll ka na dito, nag-accept ka ng terms and conditions ng ating programa, and then meron kang at least one posted contribution dito sa pension booster. And then, when we say SSS member, ibig sabihin, ikaw ay nagko-contribute doon naman sa regular SSS natin. Then, kung mapapansin nyo po, dito po sa gitna, sa lower part, meron tayong tinatawag na SSS registrant. Ito ay nabanggit naman kanina ni Sir Jeric, no? Ito yung mga kukuha pa lang ng SS number dito sa SSS or yung magi-start pa lang silang magtrabaho. So dito sa pagkuha pa lang ng SS number ay maaari ka nang makapag-enroll dito sa pension booster. Then we have the SSS regular program. So ito yung regular, so yung kilala nyong SSS, yun. Then we have the total accumulated account value. Ang ibig sabihin nito is your contribution to the pension booster or kahit sa mandatory provident fund plus the net of investment income. So pag pinagsama po natin yun ang tinatawag natin total accumulated account value. Kapag nakita niyo yan, ibig sabihin meron ng kita ang inyong investment. Okay. So who are covered? So we have open to all SSS registrants and SSS members. So pwede siya sa kahit pwede siya sa employed, self-employed, voluntary, and OFW members. Ano ang difference nito sa mandatory program kanina? Regardless of MSc level and with no final claim. So kung maaalala nyo kanina, ang sabi doon sa mandatory program is kailangan umabot ang ating mga miyembro sa 20,000 MSc or more than the 20,000 MSc para maging mandatory provident fund member. Ito kahit ano MSc, kahit nandoon ka sa pinakamababa, so sa ngayong 2025 we have the 5,000 MSc, kahit nandoon ka lang sa 5,000 MSc, pwede kang maging membro o pwede kang maging part nitong programa na to. Or syempre kapag nasa mataas ka, ganun din, at pwede kang maging member and with no final claim. When you say final claim, so dapat hindi ka pa nakapag-file ng regular SS na retirement, the total disability, and in case of death, so we have the death claim. So, di ba, mas pinaluwag itong programa na to. Then, how to enroll? So, enrollment shall be done online through the my.sss portal. So, ini-encourage natin lahat ng ating mga miyembro at yung mga kakilala ninyo na wala pang online. So, sa my.sss portal or wala pa silang account, ay kailangan magkaroon sila para naman maging updated sila doon mismo sa mga, lalo na yung contribution ninyo, at least na monitor nyo yung mga contribution nyo or ano pa, kung meron pa bang kulang or kung meron ba kayong na-miss or meron bang update si SSS. So, kaya dapat tayo ay mag-register dito. Then, during the SSS number application. So, first, para sa mga SSS member na, so paano tayo mag-enroll? How to enroll in Voluntary Pension Booster as member. So, makikita nyo dito sa dashboard, no? So, mag-sign in lang tayo. So, just type your user ID and your password, then mag-sign in lang tayo dito sa www.sss.gov.ph.
Then, once po nakapag-sign in na tayo, makikita nyo under the services, makikita nyo meron nakalagay dyan na voluntary pension booster. So, kapag hindi ka pa member or hindi ka pa nakapag-enroll dito sa pension booster, kapag kinlik mo to, lalabas dito is enroll to pension booster. Kapag naman, kunwari, enrolled ka na, kahit na wala ka pang contribution, pagbukas mo yan, makikita mo yung makakita kayo ng statement of account, no? So may contribution o wala kang contribution, statement of account ang inyong makikita dyan. So makikita nyo yung mga updates. Then, so paano pa mag-enroll? So pag galing nyo dito, pag click nyo na yan, so makikita nyo na view terms and conditions. So, kailangan natin i-accept. Pag hindi po natin in-accept ang terms and condition nitong programa na to, ay hindi po tayo ma-enroll. So, kapag kinlik nyo yung I do not accept, babalik lang po tayo dun sa unahan. So, makikita nyo dito sa upper part, mayroon tayong note na SS member is eligible to enroll in voluntary pension booster. Sa ngayon po, baka magkaroon ng confusion, nakikita nyo pa is voluntary pension booster. Sa ngayon po, yan po ang lumalabas. Pero by next month or so, ma-change na po yan to pension booster alone. So, view terms and condition, i-accept natin. Then, pag-accept natin, makikita nyo. So, dapat makita nyo itong congratulatory pop-up message natin na kayo po ay nakapag-enroll na dito sa ating program. Okay. Then, para naman doon sa SSS registrant, so ibig sabihin, kumukuha pa lang sila ng SS number. Ito, nabanggit na rin po kanina ni Sir Jeric, no? Pagkuha nyo, paglulabas ng SS number, so makikita nyo yan dito, meron tayo notification dyan na nagsasabi na save more to earn more under our WIS Plus. Ngayon po is WIS Plus pang lumalabas program. For more information, so click here. And then required po ito. So mapapansin nyo, hindi kayo makakalabas doon sa mismong page na yon kung hindi po kayo magkiklik. Pero hindi naman natin pinipilit na kailangan kailangan makapag-enroll po kayo. So, it's up to you kung ano po yung nararamdaman nyo during sa pagkuha ng SS number. So, if you wish naman na mag-enroll na ng ganito kaaga, click nyo lang po yung yes. And then, para naman sa hindi pa, so click nyo lang po yung maybe later. So, okay. Then, ito yung marami nagtatanong. Baka naman mamaya mahal yan. Baka naman mamaya hindi naman kayang i-afford ng isang ordinaryong Pilipino. Yun ang lagi nating naririnig. So how much is the contribution? So we have the minimum contribution is 500 per payment. Then no maximum amount. So ibig sabihin kung magkakaroon kayo ng transaction ng payment dito sa ating pension booster, ang pinakamababa po natin na pwedeng i-generate or bayaran, generate na PRN is 500 pesos po. Then no maximum amount. So ibig sabihin, kung ano po yung kung ano po ang pera nyo ngayon, ay pwede nyo pong i-contribute yan dito. So pwedeng yung iba, meron tayo 500 pesos, meron tayong 1,000. Yung iba naman is meron silang malaking savings and then mas nakita nila na mas may potential na mas malaki ang income dito kaysa dun sa ini-investan nila. So yung iba naman is nagpapadala po or nagko-contribute dito ng medyo malaki. Let's say we have 500,000 and more. Sinasabi natin na walang maximum amount. Pero ang pagbabayad po ay depende po ito sa mga payment partners natin. So, for example, kung magbabayad tayo through GCash. So, GCash po kasi ay depende po ito sa, ano bang tawag doon? Kung ano yung ginrant sa'yo ni GCash kasi mayroong mga eligibility something doon eh. So, for example, kapag ikaw ay isang ordinary saka lang na ordinaryong GCash user, nabulol na, pwedeng i-grant ka lang ni GCash ng pwede kang mag-contribute sa ganito ng 50,000 to 100,000. Tapos meron naman sa mga bayad centers, ang pwede lang nila makuha per transaction is up to 200,000. Yun lang po ang nagiging limit natin
So, pero yung iba naman ang ginagawa since kunwari, ang malapit lang sa kanila is yung mga bayad centers and then lumalabas is 200,000 lang per transaction. Minsan ang ginagawa po nila, it's either nagbabayad sila everyday, minsan naman may nagbabayad ng morning and afternoon. As long as nakapag-generate po sila ng PRN, pwede po kayong makapag-contribute dito. So, yun lang ang nagiging limit natin para do sa no maximum amount na tinatawag. Pero dito sa SSS tellers, kung minsan ang gagawin ninyo ay mayroon naman kayong kapitbahay na SSS branch na mayroon naman tellering facility, so pwede kayo mag-contribute doon. So kung meron kayong, kunwari, ang gusto nyo i-contribute is 600,000, and then dito sa ating tellers lang po ay chine-check lang natin na dapat ang mga members na nagbabayad ng 500,000 and up ay dapat po ay naka-manager's check. So ito po ay tatanggapin dito sa ating tellering. Okay. Then, how to settle payment? So, contributions may be made anytime using PRN. So, yun lang po ang tatanggapin nating contribution. So, dapat nakakapag-generate po tayo ng PRN nitong pension booster. Then, meron lang tayo ditong conditions na kapag employed member ka, so pwede kang mag-contribute. Pero ang titignan natin ay dapat din, syempre dahil employed ka, mas maganda na updated ang contribution mo from your employer. So, ibig sabihin, ang tinitignan natin, once na mag-generate employed member, dapat ang nakikita natin has at least one posted contribution in the last 3 months. So, today, for example, today is January. So, titingin lang tayo the last 3 months. So, meron tayong December, November, and October. Ideally, dahil employed ka, dapat ngayon ay 3 na yung contribution mo. So, October, November, December, dapat meron na yon kasi 31 na ngayon. So, dapat di na kayo umabot ng February. Kasi, ano na yon. So, tapos na yung deadline ng payment ng contribution. So, kung makikita mo na tatlo ay may posted dyan, ibig sabihin, updated ang employer mo. Congratulations. So, kapag naman ang nangyari is meron siyang isang contribution, yun din ang maganda kasi mamomonitor mo kung talagang nagko-contribute yung mga employers, di ba? So, basta titignan lang natin doon sa October, November, December, dapat meron at least one posted contribution doon. Okay? And then for self-employed, voluntary, and OFW members, has a contribution for the current applicable month. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, dalawang way ka pwedeng mag-contribute. Unang-una, kunwari ngayong month ng January, wala ka pang contribution sa regular program. Kung wala ka pang contribution sa regular program, para makapagbayad ka ng pension booster, ay dapat meron ka din i-contribute para sa regular program. So, pwede mo i-generate sila parehas. So, for example, gamitin na natin yung table natin para sa taon na to. So, ang gagawin mo lang is, sabihin natin, doon ka lang muna sa sabihin natin na doon ka sa 5,000 MSC. So, from the 5,000 MSC, i-drag mo yun doon. So, pagkuha mo ng 5,000 MSC, sa ilalim nun, meron tayong pension booster, kailangan mo maglagay ng amount. Then, generate the PRN. Pero kung, for example, yun yung una. Yung pangalawa naman is, kapag meron ka ng contribution sa regular program, so may posted ka na, and then gusto mo magbayad ng PRN, ang gagawin, gusto mo magbayad ng PRN, gusto mo magbayad ng pension booster, di ba, nalito na ako, ng pension booster, ang gawin mo lang is mag-generate ka ng pension booster alone lang kasi meron ka ng contribution sa regular program. So, yun yung sinasabi na kailangan sa current applicable month ay meron kang posted na contribution or meron kang contribution sa regular program. So, syempre, ini-encourage natin ang ating mga members na kailangan active din po tayo sa regular program. So, hindi lang dito sa mga provident funds natin. Remember, yung regular program natin ay may 7-in-1 agad na benefits kayong makukuha. Okay? So, ito yung example natin. So, makikita nyo ito, generate PRN sa ating my.sss account. So, makikita mo yan, generate. So, for example, voluntary member ka. So, click mo yung voluntary member. And then, una, kung ikaw ay meron ng contribution sa regular program para sa January, so ang babayaran mo na lang is pension booster. Ang gagawin mo lang, ito pong
naka-box ng red, i-click mo lang yan, na ibig sabihin, ang babayaran mo is pension booster only. And then, after mo i-click yan, maglalagay lang po tayo ng amount sa ilalim, then generate. Then, kung hindi naman, so kung magbabayad ka kasama ang regular program, so ang gagawin, you don't need to click the pension booster only. So, ang kailangan mo lang ay select ka lang dito ng premium, magkano yung binabayaran mong MSC. So, ilagay mo lang dyan and then maglagay tayo ng amount sa pension booster, then automatic magka-calculate yan. Then, yun na yung, then generate. Then, punta na tayo sa pinakamalapit na payment partner ni SSS. Or, kung meron kayong mga online, okay din yon para less din ang paglabas natin. Okay? Then, ito lang, where to pay. So, ito yung mga, natin, payment partners natin. Okay. Next, nagbayad na ako, ma'am. So, paano ko malalaman kung na-post ba yung contribution ko? Saan po ba siya mamomonitor? Kumikita ba ito? So, ang gagawin niyo lang ay pupunta lang po kayo doon sa information, the member details. Pag-click nyo ng member details, makikita nyo yung my contribution. So, makikita nyo dito, monthly contribution sa taas, monthly contribution. Ito yung sa regular program. Then, we have the SEVM contribution. Then, we have the FlexiFund. Ito, alam nyo naman, para doon sa mga merong kamag-anak or kung FlexiFund member kayo, ito po ay i-join natin doon sa pension booster sa future. Magkakaroon po tayo ng transition program together with the Peso Fund program. Then, ito yung makikita nyo, yung kanina, we have the mandatory. So, dito pa nakalagay pa is mandatory pension booster, pero mag-change din po ito. So, we have the mandatory pension booster. So, kung gusto mo makita yung contribution mo together with the earnings, lalabas po yan dito sa right side niya. And then, we have the voluntary pension booster or yung pension booster. Then, lalabas po dito yung, di ba? Then, lalabas po dito yung statement of account. So, makikita nyo, kailan kayo nag-contribute. And then, magkano yung kita niya. Para po doon sa mga members na nito, so, kung mapapansin nyo, yung mga mandatory provident fund, ito po sila ay meron ng income na nagre-reflect. Si pension booster po ay susunod na siya na magkaroon ng na makikita niya na din yung income niya. Meron lang tayong mga tinatapos pa dito sa mandatory program. Okay? Pero if ever po na talagang gusto nyong makita yung latest na kinita ng inyong mga contribution or inyong mga investment. Kung hindi nyo po nakikita yan dito, pwede kayong mag-reach out sa amin dito sa Voluntary Provident Fund or the bpfd@sss.gov.ph. Mamaya makikita nyo yun sa dulo ng slides natin. No? bpfd@sss.gov.ph. Pwede po kayong mag-request sa amin ng statement of account and then maibibigay naman po namin yun agad sa inyo. Okay. And then, how investment works? So, dahil nga ito ay defined contribution, so kumikita po ang mga pera dito. So, ini-invest yan ng ating mga professional investors or meron tayong investment group dito sa SSS. Sila ang nangangalaga sa ating mga pera. So, we have the capital preservation is the priority. So, ibig sabihin, in case of worst, kasi di ba, siguro dito sa ating mga viewers, merong nag-i-stock. Okay? Isa sa example natin yung stocks. If hindi magandang iyong investment appetite, so ibig sabihin, nervyoso ka. Kapag ikaw ay nervyoso, parang iwasan mo mag-invest sa ano ba yan? Kana pa nabubulol. So, iwasan natin na mag-invest sa stocks kasi kung ikaw ay nervyoso at meron kang high blood pressure, kasi baka mamaya meron kang 100,000 na pinag-ipunan mo for how many years? And then, dahil narinig mo yung kaibigan mo na nag-i-invest sa stock, then kumita ito ng napakalaki. Siyempre, maganda yon. Pero, ang nangyayari kasi sa stocks is depende sa galaw sa kada araw, di ba? There are times na kapag nag-invest tayo ng 100,000, yung chances na after 2 days, tinatamaan yung
ininvest natin. So kunwari, magiging 99,000 na lang siya muna ngayon kasi bumaba yung rate. And then bukas magiging 105, o di happy ka na naman. Tapos susunod, biglang magiging 80 na lang yan. So depende kasi yun sa galaw. So kung mababa ang iyong appetite in terms of investment at nenervyusin ka, iwasan natin doon. Kasi ang mga stock is the long term, so kailangan wag mo siya masyadong tinititigan kasi talagang may stress ka. Dito is capital preservation. Ibig sabihin, yung mga contribution na ini-invest natin dito in case of worst scenario na kunwari, wag naman na biglang bumagsak ang stocks, ang rates, or kung ano man ang bumagsak dyan, kung magkano yung contribution na binigay mo ay nakapreserve po yun ay babalik sa inyo. Pero malayo naman yun mangyari na malayo naman mangyari yon kasi meron tayo dito. So makikita nyo yung investment mix na ginagamit ng ating investment people na safe ang ginagamit nilang safe ang way nila kung paano mag-invest. So makikita nyo na hindi dahil malaki ang mga capital markets ngayon ay doon lang tayo pumapasok. So ang ginagawa natin, meron pa rin tayong division of contribution. So makikita nyo at least 15% sa government securities. So we have the 20% in corporate and multilateral institutions. So we have 25% in short and medium term loan. Then we have the 40% in money market. Then we have the 70% in loans to pensioners. So marami tayong ginagamit na way of investing. So kaya naiiwasan, kaya nagkakaroon tayo ng capital preservation. Ibig sabihin, hindi maapektuhan ang mga nilalabas ninyong pera. So safe po ang inyong investment dito. Then follows the principles of safety, high yield, and liquidity. So we benchmark average rate of the treasury bills. When we say treasury bills and treasury bonds, ito po ang isa sa mga safe investment dito sa government. Then earn starting first day of the following month. So ibig sabihin, kapag nag-contribute ka dito sa pension booster, kikita po ito first day of the following month. So example, ngayong January, then meron kang excess na pera, nag-contribute ka, today is January 31. So pag nag-invest ka ngayon, tomorrow kikita na siya. Kasi February na tomorrow. Okay? So, pero kung kunwari, meron kang pera noong January 15, and then nag-invest ka, kikita po iyon ng February 1. So, ganon siya. So, the following month, first day of the following month, ang pagkita ng ating investment dito. Then, investment income shall be determined at the end of calendar year. So, kung nakita nyo sa ating, sa mga marketing materials natin, no, na ang target po for 2024 is 7.2% rates. Then we have the management fee of 1% per annum of the total fund to cover the operational expenses to be deducted from the members' account. Okay. Then for benefits, so sa ngayon po, based on our existing guidelines, dito po sa benefits natin for the pension booster, ang pagkuha po pa lang ay lump sum. So in short, ang tinitingnan natin is, kunwari nag-file ka na sa regular program, and then ilalabas na natin itong pension booster mo, ang gagawin lang natin is kukumputan lang natin yun. So kukunin natin your total accumulated account value, your contribution, plus the net of investment income. So kung ano yung total nun, yun po ang makukuha ninyong benefit and shall be paid in lump sum at the same time as the initial final benefit claim in the regular SSS program. So sa ngayon po ay nire-release namin ito lump sum. Pero sa future po, yung future na yun ay sobrang near na. So the second quarter or the third quarter, magkakaroon na rin po tayo ng option dito sa pension booster na katulad doon sa mandatory na meron ng chance ang ating mga miyembro na gawing pension itong program na ito. And then pwede rin siyang magkaroon ng option na merong portion dito na lump sum and then yung portion ay gagawin niyang pension. So antayin lang po natin yung mga announcement ni SSS gamit ang mga social media sites kapag po nag-update na tayo dito sa pension booster.
Then, who are the beneficiaries? Same with the mandatory provident fund. So, ang beneficiary natin dito sa pension booster are same sa beneficiary na listed under the members regular SSS program. So, sino yung nakakuha sa regular program? Sila rin po ang makakakuha dito. Okay? So, can we withdraw? Ang nilagay na namin dito is can we withdraw? Kasi kapag may tumatawag sa amin, ang tanong eh, pwede bang mag-loan? Kasi nga tama yung sabi ni Miss Chris kanina, no? Sabi niya na kapag SSS parang loan ang unang naiisip ng mga tao. So dito, sa pension booster, or isama na natin yung mandatory, so wala pong loan dito sa mga provident funds natin. Pero pagdating dito sa pension booster ay meron po tayong withdrawal. But hindi naman natin ine-encourage ang ating mga member na mag-withdraw po kasi itong pension booster ay dinesign para madagdagan ang ating pension sa future. Okay, in short, ginagagamitin natin itong tool para maging secure tayo during the retirement age. Okay? Pero in case of emergency, andito naman po si pension booster para tulungan kayo na makakope doon sa inyong pangangailangan. So, can we withdraw? Yes, 'di ba? Pwede mag-withdraw, pero no withdrawal for first year of the membership except for extreme hardship. Ibig sabihin, ang lagi po nating tinitignan dito is your first contribution. Kasi ang basis ng membership natin ay based doon sa unang posted contribution ninyo. So, no withdrawal for first year. So, hindi natin ina-allow ang withdrawal except doon sa merong under ng extreme hardship. So, balikan natin or tingnan natin yan later. Then, yung pangalawa, we have para sa mga merong membership ng second to 4th year. So, we have withdrawals may be done with reduced income. So, tingnan natin ano yung sinasabing reduced income at ano yung sinasabing extreme hardship. So, doon tayo sa extreme hardship. So, we have partial or full. So, meron kang option. Kasi in case of emergency, kunwari meron kang contribution dito, sabihin natin mo 1 million. Pero ang emergency mo, kailangan mong operahan. Ikaw ang tinitingnan natin ikaw as a member. Okay, ang extreme hardship po, yun lang, in-note natin ang extreme hardship, ang dapat ang nakakaranas po ay ang member ng pension booster. Okay, hindi po ang mga kaibigan ninyo, ang mga kamag-anak ninyo, kundi po kayo mismo as a member. Okay, kasi po ang pinoprotektahan natin dito ay ang ating mga miyembro. So, we have the partial or full withdrawal kasi sabi nga kanina 1 million ang pera mo. Pero magpapa-opera ka, kailangan mo lang is 150,000. So, pwedeng 150,000 lang or 200,000 lang ang i-withdraw natin. Okay, and then the remaining contribution is stay intact siya and then mag-earn po yun ng tuloy-tuloy. So, ano yung extreme hardship? So, we have the critical illness. Then, we have the involuntary separation from employment. Ito yung diniscuss kanina, no, na unemployment benefit. Ina-encourage din natin, no? Kasi yung iba, talagang nagpa-file agad dito. Huwag niyo pong kakalimutan na meron kayong isa pang special benefit sa regular program is the unemployment benefit. Kung hindi naman ganon kalakihan, kunwari kasi ang ginagawa naman kaya, kumukuha ng benefit na yon kasi dahil naghahanap pa ng next na work. So baka hindi mo naman kailangan ng sobrang laking pera sa mga panahon na yon, pwedeng gamitin mo muna, unahin mo yung unemployment benefit mo. And then in case of emergency kasi talagang wala, kailangan mo talaga ng pera, doon natin i-file itong pension booster. Kasi si pension booster, ang point lang natin doon is that yung unemployment is a benefit. So, entitled ka talaga makuha nun once na under ka ng involuntary separation. Ito kasing si pension booster, is yung pera mo ay ilalabas mo na dapat mag-earn pa siya. So, kung hindi mo naman siya ganun talaga kailangan, kasi hindi benefit yun Hindi benefit yun kasi mababawasan. Yung makikita nyo kanina meron tayong reduced income. So, tatamaan siya nun. Pero kung talagang kailangan mo, syempre i-release natin yan. So, yun lang. Pag-iisipan lang natin yung mga paggamit lang natin ng tama sa benefit kasi yung difference ng benefit at ng withdrawal. Then we have the repatriation of OFW members from host country.
And then we have the other analogous conditions as may be determined by the SSS. So, ito ay depende sa inyong case. Bibigyan ko lang kayo ng isang case dito sa other analogous conditions. Meron kami pinagbigyan na isang member namin na nag-partial withdrawal siya na parang ang membership niya is nasa 7 months pa lang. So, wala tayong 1 year. Pero pinagbigyan siya kasi ang reason niya is meron siya real estate, so nakapangalan sa kanya, and then kailangan niyang bayaran, pero during that time is wala siyang pambayad. So, kailangan lang natin ng mga supporting documents once under tayo ng extreme hardship. Okay, hindi lang yung sasabihin natin na under ako ng extreme hardship, so kukuha ako ng magwi-withdraw ako. So, kailangan po natin ng supporting documents para dito sa mga under nitong case na to. Okay? And then, para naman doon sa merong membership na ng second year up to 5th year, so pwede ulit, partial or full withdrawal are allowed. So, pero ang titignan lang natin dito is the years of membership. So, kunwari, hindi ka na under ng extreme hardship kasi nag-more than 1 year na yung first contribution mo. Pero hindi ka lumagpas ng second year. So, ibig sabihin, kapag nag-partial or full withdrawal ka, ang makukuha mo is up to 60% lang po ng inyong earnings. So, in short, yung 40% ay hindi nyo po makukuha. At yung 40% po ay hindi po yun magi-stay sa inyong account kasi parang lumalabas po dahil inilabas nyo siya ng earlier, parang, in short, para siyang penalty kasi nailabas mo siya agad. So, kaya 60% lang po ang maibibigay natin sa inyo. And then, kung umabot naman kayo ng more than second year, then but less than 3 years, so up to 70% lang ng income ang makukuha nyo. The same with 3 to 4 and 4 to 5. So, makikita nyo, hindi 5. Less than 4, more than 4 but less than 5, 90% ng income. Kaya kung hindi mo naman urgent na kailangan at kaya mo mag-antay into 5th year, kasi sa 5th year po, ay pwede nyo nang makuha ang full earnings, partial or full. Okay? And then, ang kinaganda nitong programa na to is that hindi lang siya yung, kasi marami nagtatanong, meron silang alam na ibang agency na meron din ganitong program, pero up to 5 years lang yung investment. And after that, kailangan nilang ilabas. Ang tanong dito is, kung hindi ko naman kailangan yung pera after the 5th year, pwede ko pa ba siyang i-invest? Pwede ko ba siyang i-re-enroll at i-invest ulit? Ang answer po doon ay hindi na po nila kailangan hindi na po nila kailangan ilabas, mag-full withdrawal, and then ipapasok po. Dito po, since ito ay makakatulong sa inyong retirement sa future, pwede nyo pong i-stay dito ang inyong mga contributions hanggat hindi nyo po siya kailangan or hanggat hindi po kayo nakakakuha ng final claim sa regular program. Kasi kung hindi mo naman kailangan ng pera, iiwan mo lang siya dito at kumikita siya by around 7% per annum, magandang na po yon investment. And then, kapag po more than 5 years, kung in case of emergency, kailangan nyo, makukuha nyo na po yung income yon by full po. Okay? So, dito tayo sa last part. So, we have the special settlement of the pension booster. Ba't ang daming dana and may end pa? So, special settlement ng pension booster po. Sinasabi namin siyang special settlement kasi because ideally, dapat po ito ay fina-file through online. Pero ngayon po, since meron tayong mga development na ginagawa, if ever ang ating mga member ay magpa-file ng retirement or nandun na tayo sa sa retirement or total disability, and then para sa mga beneficiary in case of death, and then para naman sa mga may emergency case, magpa-file ng withdrawal, partial or full, kailangan po ang ating mga members ay pumunta sa nearest branch. Okay, so sa nearest branch po ay kailangan ninyo mag-fill up ng request verification form. So, ang ilalagay nyo lang po dito is kung ano yung case na gagawin ninyo. For example, withdrawal. So, kung withdrawal, kailangan nyo lang po yan ilagay dito sa lower part. May nakalagay na others na withdrawal of pension booster. But make sure po kapag partial withdrawal ang gusto nyo, ilagay nyo po yung specific amount na kailangan po ng ating mga members.
So, for example, meron ka 100,000, ang gusto mo lang naman, kailangan mo lang is 50,000. So, pakilagay po natin na 50,000 yon. And then, kung full withdrawal naman po, kailangan nyo pong ilagay na full withdrawal. Then, same with the retirement benefit. Lagay mo, pension booster, retirement claim, total disability. Then, yon po. Then, in case of death, so, kailangan po natin specific po dapat natin yon ilagay. And then, once po pumunta doon at na-fill up na nito, kailangan din po natin mag-attach ng valid IDs. And then, proof of account po. Bakit po kailangan namin ng proof of account? Kasi po, ang gagawin po natin is, ang usual po kasi na nangyayari is, nire-release po yan by check. So, ngayon po, para po sa ikakagaang ng lahat, maganda po na ipapasok na natin ito sa inyong mga bank account. So, kaya po, para lang po may approve natin, kailangan po, yun din po ang requirement ng ating accounting na kailangan ay meron po itong proof of account. So, ano ba yung mga proof of account? So, kailangan lang natin, kunwari, meron kayong, yung mobile app, tinatanggap natin yun, basta nakita natin andun yung pangalan nyo at yung account number. Okay? And then, meron din tayo na passbook, kasi sa passbook, andun yung name mo, andun din yung bank account number. Yung iba naman nagbibigay ng picture ng ATM kasi ngayon, dati kasi walang mga bank account number yung ATM, ngayon meron na sila. So, yung mga ganon. So, kailangan lang natin makita bank account number at kanino nakapangalan yung account. So, since dahil kayo po ang member, dapat sa inyo po nakapangalan ng account. Hindi po tayo nag-a-accept ng joint account. So, kailangan po ay individual yung account natin. Then, ang gagawin lang is, submit lang dahil nasa branch kayo, submit nyo lang po. And then, after that, wag po kayong matakot na may tumatawag sa inyo from SSS dito sa Voluntary Provident Fund. Kasi pinagkakamala kaming scammers na taga-SSS daw kami. Yes, taga-SSS kami. And then, nagbe-verify lang po kami pag meron kaming tinatawagan na mga members. So, baka meron lang na meron lang dun sa pinasa mong form na kailangan ng confirmation, kaya po tayo tumatawag. Okay, so wag po kayo matakot pag may tumawag na taga-BPFD sa inyo. Okay, so bali, yun lang po. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So kung meron kayong request na statement of account or meron kayong mga questions sa mandatory provident fund, at meron din kayong question sa pension booster at isama nyo na yung peso fund program para doon sa mayroong mga peso fund, pwede po kayo mag-inquire dito sa bpfd at sss.gov.ph po. Okay. Then, okay. So, yun lang po. Right. Thank you very much po, Ma'am Mary Chris, for that very detailed discussion on the Mandatory Provident Fund and my SSS Pension Booster. Naku, marami pong mga nagtatanong patungkol dyan sa another way na naman ng mga members po natin kung paano makapag-invest at mas makapag-ipon pa. So again, maraming salamat po muli, Ma'am Mary Chris, sa detalyadong pagpapaliwanag. And gaya kanina mga ka-eskwela, no, meron din tayong Q&A portion, no, para sa ating last na topic. But before that, gusto lang namin ito, paulit-ulit namin talagang binibigay itong babala na to sa lahat ng mga SSS members, sa mga ka-eskwela natin na naka-join ngayon, na maging wais tayo at mapanuri, no. Mag-ingat tayo sa mga kung ano-anong SMS or text messages na sinasend sa atin. Minsan may doon din, included din yung link. Mag-ingat po tayo, maging mapanuri para makaiwas tayo sa scam, sa mga scammers, fixers, at kung ano-ano pang mga nagpapakalat ng mga maling balita. Okay? Para makaiwas po tayo sa kapahamakan. Okay? So maging mapanuri mga ka-eskwela. Think before you click. And I guess, ready na yung ating speaker na si Ma'am Mary Chris to answer the questions that we gathered, no, from our chat facility, yung common na tinatanong ng ating mga kaskwela. Okay, so, dadako na tayo sa unang question, Ma'am Mary Chris, no? Ito ay from Anonymous. Sabi po niya dito, hi, for voluntary pension booster, is it possible to pay directly to SSS without employer's consent? Okay po.
So, para kay Anonymous one, no? Kasi kanina nagbilang din si Miss Chris eh. Okay. So, yes po, since the pension booster is a voluntary program, so pwede pong mag-contribute ang ating mga employed members ng separate doon sa ating mga employers. And hindi na po kailangan ng consent. Ayan. So, malinaw naman ang direct to the point ang sagot ng ating speaker, no? So, dadako na tayo sa ating sumunod na katanungan. This is from Anna. So, ang question, marami din po kaming na-encounter ng mga participants din namin sa iba pang mga seminars, Ma'am Marie Chris. Nagtatanong po sila nito. Same question. Ano pong mangyayari sa FlexiFund and WISP? Okay. So, i-clear ko lang po ito, no? Kasi FlexiFund and WISP. Yung WISP po, ito yung binanggit ko kanina na ito yung Workers Investment and Savings Program or yung Mandatory Provident Fund ngayon. So, ngayon po ay itong programa na to ay existing. Hindi lang siya ganun na papansin kasi kapag po nag-contribute tayo ng contribution natin sa regular program at ang contribution mo ay excess of 20,000 MSC ay doon po yun napupunta. Okay? So, part siya ng regular program na contribution. Pagdating naman dito sa FlexiFund program, ito po yung programa natin, ito yung Provident Fund natin para sa mga OFW members. And then, ang katapat po nito ay yung tinatawag natin Peso Fund program na Provident Fund din na open to all SSS members. So, ito yung dalawang Provident Fund natin na nauna bago lumabas itong WISP o yung Mandatory Provident Fund at yung Pension Booster. Itong dalawang programa na to, yung FlexiFund at yung Peso Fund, ito po ay ita-transition natin, ililipat doon sa Pension Booster. So magkakaroon tayo ng transition program. Pero sa ngayon po, wag pong mag-alala ang mga miyembro ng FlexiFund at ng Peso Fund dahil dahil hindi pa po ito na-transition, ang mga contribution nyo po doon ay intact at kumikita pa ito ng monthly. Okay, hanggat hindi po natin to nata-transition. Magkakaroon po tayo ng transition program at ito po ay ina-announce ng SSS kung kailan po ito mangyayari. Alright, so salamat po sa very detailed na kasagutan, no, just sa question na ito. So, yung mga kaeskwela natin nakikinig, huwag kayong mag-alala, lalo kung may kamag-anak kayo or kakilala na merong FlexiFund, nananatiling intact, no? So, safe na safe ang inyong savings, no? Nasa pangangalaga po ng SSS yan. And gaya ng binanggit ni Ma'am Marie Chris, maglalabas naman ng advisory kung sakaling nangyari na yung transition na binanggit ni Ma'am Marie Chris. Okay, so for our third question, paano po mapupunta sa Mandatory Provident Fund ang excess na contribution? Automatic po ba yon? Or need pang i-apply sa SSS? This question is from Ms. Mabel. Okay, so Ms. Mabel, yung contribution natin, at doon sa ibang nakikinig, no, yung contribution natin sa Mandatory Provident Fund, automatic po iyon. Dahil ang isang example natin yon ay yung mga nagbabayad, kunwari ng yung maximum ngayon, ngayong 2025 is yung 5,250 na contribution. Ang automatic po yun, ang 3,000 ng contribution na yon ay napupunta sa regular program at ang 2,250 ay napupunta naman sa Mandatory Provident Fund. So wala po tayong kailangan i-apply. Yun po ay kasama na doon sa contribution. Yung pag-apply po ay ang papasok doon ay yung ating voluntary program na tinatawag nating pension booster. So yun yung kung meron ka pang excess aside doon sa 5,250 mo. For example, meron 10,000 ng pera mo. So tanggalin lang natin yung 5,250, yung excess noon gusto mong i-invest dito sa SSS, pwede nyo po yun ipasok doon sa pension booster. Alright, so salamat. I hope mas nabigyan linaw na Ms. Mabel, no, yung tungkol dito sa iyong concern. So, dako tayo sa susunod na katanungan from Sheila Antonio. How much do I need to contribute to increase my pension through the pension booster? Is there any minimum amount and what are the available payment options? Okay, so the minimum amount for pension booster is 500 pesos. So, kung meron kang excess na 500 pesos per month, it's good. Kung meron kang mas idadagdag pa doon, okay din yon. And then, i-ano ko lang sa inyo, kung meron na kayong account sa my.sss, makikita nyo, meron tayo doon pension calculator.
wherein na makikita nyo doon na magko-compute yung ating calculator kung for example, gusto mong magkaroon ng pensyon na, for example, gusto mong magkaroon ng pensyon na 50,000 pesos. Kung mapapansin natin na ang tinitignan natin sa regular program is the 20,000 MSC. So in short, kapag nagko-contribute tayo under the 20,000 MSC, ang makukuha nating benefits sa future under the regular program is under the 20,000 MSC. Pero gusto mong magkaroon ng 50,000 na pension. So, paano mangyayari yon? Mangyayari yon at kapag nagbayad tayo ng excess of 20,000 MSC, in short, papasok ang mandatory provident fund. And then, kung meron ka pang extra, doon natin ipapasok sa pension booster. So, magkakaroon tayo ng computation na ibibigay sa inyo ng calculator na yon. So, pwede niyong laruin po yon. So, open yon sa lahat ng merong my.sss or basta pumunta lang kayo sa my.sss my.sss na website natin, na makikita nyo doon yung pension calculator. Ang isang example dito, nung nakaraan, isa sa na-compute namin is, for a member na, kunwari, 40 years old ngayon, at ngayon lang siya mag-i-start mag-contribute sa pension booster, and then meron siyang excess na 5,000 sa kada buwan. In 20 years, kasi 40 years old siya, so mag-retire siya by 60. So in 20 years, kunwari nagbabayad si member ng 5,000 pesos per month, siya po ay magkakaroon ng additional 15,000 na pension sa future. So yun po yung maganda na bibigay nitong pension booster. So, sa 5,000 niya, in 20 years, meron siyang additional 15,000 for the next 15 years. So, yun po yung nagagawa ng ating pension boost. Then, in terms of payment options, so lahat po ng payment partners ng SSS ay pwede po ninyong pagbayaran ng pension booster. Okay. Okay, maraming salamat po. And thank you then, Ms. Sheila Antonio, for that question. So, second to the last question na po tayo. From JM naman po ito. Saan po na ini-invest ni SSS ang Provident Fund and Pension Booster? Can you share ang historical performance ng funds in terms of investment income? Okay. So, in terms of performance, kasi nag-start lang tayo ng 2022 December. So, ang kaya pa lang natin ibigay for pension booster is the year 2020, 2023. So, yung 2023, wait lang, dito yung katabi ko. So, sa 2023, so we have, ang actual natin is 6.97% ang nai-distribute natin sa ating mga members. And then, kasi for the year 2024, kasi hindi pa lumalabas yung financial statement ng SSS. But kung nakita nyo yung isa sa mga interviews ng ating management, and then nagkaroon tayo ng rebranding noong June, nag-target tayo ng 7.2 for the year 2024. Antayin lang po natin, baka po by February or March, lumabas na po yung rates natin for 2024. And then in terms of investment, kung saan ini-invest ng SSS to is kung saan po nag-invest ang ating regular program at saan po nilalagay ng ating mga investment people. Safe naman po yun. Okay. Talagang ang laki po ng balik, no, kapag sa SSS sila nag-invest. So, talagang mas ma-value yung bawat pisong pinagpagura ng ating mga members. So, thank you for answering that question, Ma'am Marie Chris. And now we are down to our last question na. So, this from Joy. If ngayon po na-employed ako, may mandatory provident fund ako, and if magre-resign at mag-voluntary member at di ko na kaya magbayad ng mandatory provident fund, magiging useless na po ba yung mandatory provident fund na may nabayaran? Okay. So, para po sa mga employed at hindi na naging voluntary members na, hindi po, hindi siya masasayang, hindi siya magiging useless. Kasi, sabi nga, di ba, nila, kapag SS member ka, talagang kahit kailan ay SS member ka, kahit huminto ka na, forever ka ng SS member kasi nagiging pensioner ka rin. So, ibig sabihin, kung ano yung contribution mo dito kapag huminto ka, kasi hindi na kaya, may ganoon naman talaga, ito po ay nag-i-stay dito sa account ninyo at ito po ay kumikita ng tuloy-tuloy hanggang mag-retire po tayo.
Okay, so kahit po naiiwan natin yan, kumikita po siya monthly, and then makikita nyo din doon sa Midas SSS account kung magkano ang kinikita na. Tuloy-tuloy po ito. Hindi siya magiging useless. At malaki po ang tulong nito sa pag-file niya ng retirement sa future kasi talaga siyang makakadagdag siya doon sa makukuha niyo monthly. Ayan. So, again, Ma'am Marie Chris, maraming salamat sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaeskwela. Ayan po, si Ma'am Marie Chris Ko, Junior Program Specialist from the Voluntary Provident Fund Department. Mapalad po kami at napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para kayo po ay maging resource speaker ngayong first episode po ng Eskwela webinar ng Member Education Department. So, salamat pong muli, Ma'am Marie Chris. Thank you din po. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyong magkabay.